Bumaba yung axis ng ITCZ at bahagyang humina yung epekto nito dito sa area ng Visayas. So nabawasan na yung mga pag-ulan na dulot ng ITCZ, pero makikita pa rin natin dito sa ating latest satellite images na may mga makakapal pa rin tayong kaulapan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. So dahil sa ITCZ, itong Intertropical Convergence Zone, ito nga yung salubungan ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere. Yung area na kung saan nagsasalubungan yung hangin, nagkakaroon tayo ng mga kaulapan. At ngayong araw, itong ITCZ magdudulot ng mataas na tsansa ng mga kaulapan at mga kalat-kalat na thunderstorms dito sa bahagi ng Zamboanga Peninsula, Western Visayas, pati na rin dito sa area ng Palawan. Samantala, sa nalalabing bahagi ng Mindanao, ITCZ pa rin yung umiiral, pero mas maaliwala sa panahon na ang ating mararanasan. Sasamahan lamang yan ng mga pulupulong pag-ulan na may pagkulog at pagkidlat na dulot ng thunderstorms, especially sa hapon hanggang sa gabi. At dahil naman sa isang frontal system, ito yung boundary ng mainit at malamig na hangin. Dito sa extreme northern Luzon, makakaranas tayo ngayong araw ng mataas na tsansa rin ng mga kaulapan at pag-ulan. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, so sa rest of Luzon at sa rest of Visayas, ay mainit at malinsangang panahon muli ang ating mararanasan ngayong araw. Pero pagsapit ng hapon hanggang sa gabi, maghanda tayo sa mga tsansa ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa kasalukuyan, wala pa naman tayong minomonitor or namamataang low pressure area o namang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw.